matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang sabi nila, kapag naghiwalay ang magulang, ang unang nasisira ay ang puso ng anak. Totoo pala yon. Siya nga pala, bago ako magsimula ng aking kwento ay hayaan niyo muna akong bumati sa inyo ng isang magandang araw, lalo na sa mga nakatutok ngayon sa Papa Dudut YouTube channel. Anak ng 2 taong dati kong tinatawag na magulang. Pero naging parang estranghero sa isa't isa. At ito ang kwento kung paano ko tinahi ang pamilyang matagal nang napunit. Papadudot panganay ako sa 5 magkakapatid at ako lang ang nag-iisang lalaki. Mahirap lamang kami, ang tatay ko ay dating karpentero. Pero na-stroke 2 taon nang nakakalipas. Nakakatayo at nakakakilos pa rin. Pero hindi na siya pwede sa mabibigat na gawain, lalo na ang pagkakarpentero. Simula noon ang nanay ko na lamang ang nag-aalaga sa kanya habang ako naman ay nagtataguyod sa sarili kong pag-aaral sa pamamagitan ng pagtitinda ng lumpiang gulay at banana Q sa school. Pero dumating ang punto na hindi na po sapat ang kita ko. Lumobo ang tuition at wala na akong pambayad sa boarding house. May mga araw na tubig lang ang laman ng tiyan ko. Naaksidente pa ang tatay namin habang bumababa ng hagdanan. Kailangan ng MRI, gamot at therapy. Hanggang isang gabi ay nag-text noon sa akin ang isa sa mga suki ko, si Mang David. Isa siyang byudo, 52 years old at may 6 na anak na mas matatanda pa kesa sa akin. May hardware business din si Mang David at siyang halos namamakyaw na mga tinitinda kong lumpia at banana Q. Mabait siya, tahimik at may titig na parang alam lahat ng iniisip ko. Akala ko ay concern lang, pero nung sinabi niyang willing siyang tumulong sa akin kung sasamahan ko siya paminsan-minsan ay parang may lumundag sa dibdib ko. Alam ko kasi ang ibig niyang sabihin. Hindi na ako inosente. Hindi kita pipilitin, Ransel, sabi niya. Pero kung gusto mong makatapos, ako ang bahala sa iyo, sa pamilya mo. At yon nga, Papa Dudut. Doon ko nalaman na may kakaibang hilig pala si Mang David sa mga batang lalaking tulad ko. 11 years old pa lamang ako noon, nagsisimula pa lang magbinata, pero sa edad kong yon ay mulat na ako sa katotohanan. Napalunok ako at kinabahan sa kanya. Lumipas nga ang ilang araw, hindi ako mapakali. Umiwas ako sa chat niya, pero kada may tumatawag galing sa ospital. Kada iyak ng nanay ko sa telepono dahil wala na silang bigas ay unti-unting nauupos ang paninindigan ko. Hanggang sa isang gabi ay tumayo ako sa harapan ng salamin, nagsusuklay, naggel ng buhok, nagpabango, nagsuot ng magandang damit na meron ako at naglakad sa dilim. Pinuntahan ko siya sa kanyang bahay.
Siya lang palang mag-isang nakatira doon. Wala na roon ang mga anak niya dahil may kanya-kanya na itong pamilya. Dahil mag-isa lamang ay nagagawa na ni Mang David ang mga gusto niyang gawin. At noong gabing yon, walang hahadlang sa anumang binabalak niya sa mura kong katawan. Papadudot, hindi ko na maalala kung ilang beses kong pinikit ang mata ko sa gabing yon. Hindi ko na inisip kung ilang beses kong nilunok ang pride ko. Hindi ko pinansin kung ilang beses akong nakaramdam ng kirot habang pinupunit ni Mang David ang kaloob-looban ng katawan ko. Pero bawat sakit na nararamdaman ko ay bahagyang nawawala sa tuwing hinahalikan niya ako. Yun nga lang papadudot ay hindi ko pa rin maiwasan noon na mandiri sa ginagawa namin, lalo na at meron siyang ipinalunok sa akin na nanggaling sa loob ng kanyang katawan. Para akong maiiyak noon. Habang iniisip na isinusuko ko na ang aking pagkabirhen sa isang matandang bakla. Bilang isang straight na lalaki hindi ko yon matanggap. Pero wala akong magawa kasi sa edad kong 11 ay kailangan ko ng kumapit sa patalim. Iniisip ko na lamang noon na kinabukasan ay may bayad na ang tuition ko. May bigas sa bahay, may panggatas na ang mga kapatid ko, nababoy man ang pagkalalaki ko. Pero para naman yon sa pamilya ko at sa pag-abot sa mga pangarap ko. Simula noon ay naging sekreto ko si Mang David. Wala ni isa sa pamilya ko ang nakakaalam. Tuwing Sabado ng gabi ay nakikipagkita ako sa kanya pagkatapos niya akong panoorin ng gay adult movies. Ay naglalaro na kami sa kama. At hindi ko maitatanggi na kahit nandidiri ako ay nakakaramdam din ako ng kakaibang sarap sa ginagawa namin. Samantala kada linggo ay pinapadalahan niya kami ng pera. Minsan pa nga ay pinapadala niya sa ospital ang tatay ko ng walang bayad. Ang mga kapatid ko ay tuwang-tuwa. Akala nila ay swerte lamang ang lahat. Ako lang ang nakakaalam ng kapalit noon ay ang katawan kong unti-unting nasusugatan. Hindi ng kamay niya kundi ng hiya at pandidiri sa sarili. Isang araw ay napansin ko na lamang na umiiyak ako habang tinatapos ko ang homework ko. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Hindi na ako yung dating Ranzel na masaya kahit kumakain ng lugaw. Hindi ko na makita ang kinang sa mata ko tuwing nababanggit ang salitang pangarap. Hanggang isang gabi ay hindi ako dumating sa tagpuan namin. Tinawagan niya ako pero hindi ko sinagot. Tumawag uli siya kinabukasan pero binara ko na ang pangalan niya sa contacts. Gusto ko nang tumigil. Kahit isubsob ko ang sarili ko sa kahirapan basta wag lang mawala ang natitirang dignidad ko. Pagkalipas nga ng isang linggo habang nasa school ako, isang kaklase ko ang lumapit sa akin. Ransel, pinapabot sa iyo ni Mang David. Wika nito sabay abot sa akin ng isang brown envelope na alam kong may nilalaman na mahahalagang bagay. Hindi nga ako nagkamali kasi nang binuksan ko ay naglalaman ito ng isang bundle ng tigwa 1,000 pesos at isang sulat. Nanlaki ang mga mata ko sa laki ng halagang ibinigay niya sa akin kaya nagpa siya akong basahin na ang sulat na kalakip ng mga pera. Ransel, salamat sa mga gabing pinasaya mo ko. Hindi mo ko minahal, alam ko. Pero ako minahal kita sa paraang kaya ko. Ito ang huling tulong ko. Hindi ko pipiliting bumalik ka. Sana matupad mo ang iyong pangarap na hindi kumakapit sa patalim. Rene. Hindi ako umiyak at hindi ko rin napigilan ng ngiti sa labi. Sa unang pagkakataon may lalaking hindi na namantala sa huli. Pero higit pa doon ay naramdaman kong mahalaga pa rin ako. Hindi lang sa kanya kundi sa sarili ko. Yung 100,000 piso na ibinigay sa akin ng Mang David ay ginamit naming puhunan ni Mama sa negosyong ginagawa namin. Samantala makalipas ang ilang buwan ay naging maayos naman ang buhay ko at naging masaya naman ang pamilya namin, lalo na't lalong lumalakas si Papa. Ang buong akala ko ay eto na ang hudyat para kami ay umasenso sa buhay pero mukhang nagkamali yata ako.
natatandaan ko. Pagkatapos ng aking 12th birthday ay narinig ko ang salitang hiwalay mula sa mga magulang ko. Sa umpisa ay akala ko ay away lang ni Papa at Mama, pero nang nagsimula ng magbalot ng gamit si Papa ay wala na siyang ginawang iba kundi ang sigawan si Mama. Saka ko lang naintindihan, isang gabi ay iniwan niya kami at ang sabi niya ay babalik ako, pero lumipas ang isang buwan, taon ay wala siya. Si Mama halos mabaliw, naging tahimik, umiiyak gabi-gabi. Ako naman ay naggalit ako sa mundo. Sa kanya, kay Papa, sa sarili ko, lahat ng sakit ay ginawang galit. Nagsimula akong magkating classes, matuto ng bisyo, sumama sa barkadang laging nasa kalsada, nakipagsuntukan, nasuspinde, muntik ng makulong hanggang isang araw ay nakita ko si Mama sa labas ng presinto. Umiiyak habang yakap ang picture naming tatlo. Ako, siya at si Papa. Sa buntong yon ay para akong sinampal ng katotohanan. Naisip ko, anak ako. Hindi ako dapat dagdag sa bigat na dala ng magulang ko. Nagsimula akong magbago, nag-aral ulit, pero dahil hindi sumasapat ang kita namin sa pagbebenta ng lumpia at banana Q ay naging working student ako sa isang karinderya sa umaga. Estudyante naman sa hapon. Tagalinis sa isang bahay sa gabi at minsan ay 3 oras lang ang tulog ko. Pero tiniis ko. Lahat para matupad ang bagong pangarap ko, ang maging isang abogado. Hindi lang para sa sarili ko kundi para sa kanila. Para maging boses ako ng mga anak na nawala ng boses noong nasira ang pamilya nila. Para ayusin ko ang pagkabiyak ng pamilya ko. Kahit alam kong imposibleng ibalik ang dati. Hindi ko makakalimutan isang gabi. Galing ako sa part-time job ko, umuulan at wala akong pamasahe. Kaya naglakad ako ng halos 2 oras pauwi. Basang-basa ang sapatos ko, nanginginig ako sa lamig. Pagdating ko sa bahay namin ay halos mawala na ako ng malay. Pinilit kong isulat ang homework ko habang nanginginig ang kamay at tirik ang mga mata sa antok. Minsan habang nasa klase, sumakit ang tiyan ko sa gutom. Iniisip ko na lamang na baka tubig lang ang laman ng sikmura ko. Kapag may recitation, kahit alam ko ang sagot ay hindi ako makasagot kasi nanginginig na ang boses ko sa pagod. May isang prof pa nga na napahiya ako dahil nakatulog ako sa harap ng klase. Akala niya ay bastos ako. Pero ang hindi niya alam, kagabi lang naglinis ako ng banyo hanggang madaling araw. Isang beses habang naglilinis ako sa bahay ng amo ko, natapunan ko ng kape ang sarili ko. Nilapitan ako ng amo ko at tinanong kung okay lang ba ako. Hindi ko na napigilan. Umiyak ako habang pinupunasan ng sahig. Ang bigat-bigat na kasi. Akala ko kaya ko, pero parang paulit-ulit akong nilulunod ng buhay. Kapag pauwi na ako ay lagi kong hinahaplos ang bulsa kong may luma naming family picture. Sira na ang gilid, kupas na ang kulay. Pero buo pa rin ang alaala ng mga panahong masaya kami. Papadudot nagpatuloy yon hanggang sa mag-high school na ako. Then nakatungtong na ako ng kolehiyo at makalipas nga ang halos 5 taon ay nakapagtapos ako ng kursong accountancy noong 2015. Pero hindi naging madali ang lahat para sa akin. May bahid ng dilim ang kwento ng tagumpay ko. Hindi ko ipinagmamalaki pero hindi ko rin kinakahiya. Dahil kung hindi ko pinagdaanan yon ay baka hanggang ngayon nasa gilid pa rin ako ng bangketa. Bit-bit ang kariton ng banana Q. Samantala nang nakapasa ako sa board exam ay hindi ako kaagad umiyak. Tumawa muna ako. Tapos humagulhol habang yakap si Mama. Wala si Papa, matagal ko na rin siyang hindi nakikita. Sabi nila ay may pamilya na raw sa probinsya, pero kahit na ganoon ay wala akong galit. Gusto ko pa rin buuin ang pamilya ko.
Sa kabilang banda, 1 buwan pagkatapos ko makapasok sa isang media company bilang accountant ay pinuntahan ko si Papa. Nasa Guimaras siya, nagtatrabaho bilang mekaniko. Walang ideya sa nangyari sa akin. Nang makita niya ako ay napahinto siya. Tumingin siya sa akin na parang may halong hiya at takot. Anong ginagawa mo rito, Ranzel? Tanong niya at paus pa nga ang boses. Gusto ko lang sabihin sa iyo pa na accountant na ako. Naluha siyang niyakap ako. Pasensya ka na anak ha. Ngumiti ako. Hindi ako pumunta para sisihin ka. Gusto ko lang sabihin na sana'y makita mo si Mama. Ayaw niya sa una, nahihiya pero hindi ako tumigil. Hanggang sa isang araw ay umuwi siya. Hindi naging madali ang unang pagkikita nilang dalawa. Tahimik lang si Mama, si Papa naman ay hindi makatingin ng diretsyo. Gusto ko sanang magsalita pero hindi ko alam kung papaano. Kaya inabot ko na lang sa kanila ang lumang picture naming tatlo. Kung kaya kong buuin ang buhay ko na mag-isa, siguro naman kaya nating buuin ang pamilya natin kahit huli na. Saka ako umalis sa sala. Umiyak ako sa likod ng pintuan at hindi ko alam kung nag-away ba sila o nag-usap. Pagkalipas ng ilang minuto ay narinig ko ang unang tawa ni Mama sa matagal na panahon. Lumipas sa mga buwan at hindi man naging magkasintahan muli sina Mama at Papa pero naging magkaibigan ulit sila. Nag-uusap, nagtutulungan. Minsan nagluluto si Mama ng paborito ni Papa. Minsan naghahatid si Papa ng gamot kay Mama. Hindi ako umaasa sa babalikan ka ni Papa. Ang gusto ko lang yung maging buo kami ulit. Kahit sa kakaibang paraan. Yun ang sabi ko sa nanay ko. Sa kabilang banda, taong 2017 naman, nang magpasya akong mag-aral ng law. Buwang suporta sa akin ang mga magulang ko and fast forward na ipasa ko ang bar exam noong 2024 at naging isang ganap na abogado. Samantala ako rin pala ang nagpaaral sa mga nakababata kong kapatid hanggang sa makatapos sila sa kolehiyo. Natutuwa ako kasi yung sumunod sa akin ay isang licensed secondary school teacher. Ang isa naman ay isang registered nurse at ang bunso namin ay kakatapos lang ng advertising at kasalukuyang nagtatrabaho ngayon sa isang media company. At lahat ng ito ay dahil sa paghihirap ko at ng aking ina. Ngayon, abogado na ako sa isang legal aid center. Libre ang serbisyo ko para sa mga taong iniwan, sinaktan o biktima ng pagkawatak-watak ng pamilya. At sa tuwing may lumalapit sa akin na umiiyak na magulang o anak ay sinasabi ko lang na hindi lahat ng nasira ay hindi na pwedeng ayusin. At kung may magtanong kung bakit ko piniling mag-abogado, eto lang ang sagot ko. Kasi minsan ang hustisyang pinakamahalaga ay yung hustisyang bumubuo sa puso, hindi lang sa batas. Buong-buo na uli ang pamilya ko hindi sa paraan na kilala ng lipunan kundi sa paraan na alam ng puso. At para sa isang batang tulad kong dating galit sa mundo, ito na po ang pinakamasarap na tagumpay. Ang muling pagyakap ng pamilya sa gitna ng pagkawasak. Para sa mga katulad ko, mga anak, mga kapatid, mga estudyante na handang magsakripisyo para sa pamilya. Hindi ako magpapanggap na tama ang ginawa ko noong 11 anyos pa lamang ako. Pero sana'y maunawaan ninyo na may mga desisyong ginagabayan ng gutom, ng pangarap, at ng pag-ibig sa pamilya. At kung may muling magtanong kung bakit ko ginawa yon, sasabihin ko lang. Kasi minsan sa mundong puno ng hirap, kailangan mong lunukin ang pait para maabot ang tamis ng kinabukasan. Ito lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo ngayon. Too busy para magkaroon ng love life sa ngayon. Ang focus ko ngayon ay sa aking piniling karir at obligasyon, hindi lang para sa pamilya ko, kundi pati na rin sa lipunang kinabibilangan ko at sana papadudot ay mapili mong i-area at itampok sa iyong channel. Sana ay kapulutan ninyo ng aral ang kwento ko ng buhay. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Attorney Ranzel.
Maraming salamat kay Attorney Rancel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating programa. Sadyang mapagmahal tayong mga Pinoy sa ating mga pamilya na handa nating gawin ang lahat para maging masaya at masigurado ang kinabukasan nila. Kahit pa nga kumapit tayo sa patalim. Oo, sa hirap ng buhay ngayon ay marami sa ating mga kababayan ang kumakapit sa patalim. Pero syempre hindi yon sagot para sa kaginhawahang ninanais natin. Dahil ang pagkapit sa patalim ay parang isang sugal. Hindi mo alam kung ikakaasenso mo o ikakapahamak. Pero kadalasan kasi kapahamakan ang dala nito sa iyong buhay. Marami namang marangal na paraan para masustentuhan natin ang pangangailangan ng ating pamilya. Ang kailangan lang natin ay sipag at tiyaga at syempre pananalig sa ating Panginoon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil kung malakas ang iyong pananampalataya, alam kong hindi ka pababayaan ng Diyos. Gagabayan ka niya hanggang sa marating mo ang iyong minimithing tagumpay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Ipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories.